kinakailangan natin ng katapangan, pero lalagay natin sa tama. Kasi sa Bible ay pinahayag po ang mga salitang ito, be strong and be courageous. Sa banal na kasulatan, 365 times ay binanggit po ang salitang fear not, huwag kang matakot. Sapagkat marami pong mga katatakutan sa buhay na ito na minsan umahad lang po sa atin for us to be able to reach the destiny that God has given to each one of us. Kaya kinakailangan maging matapang ka. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, maging matapang ka. Amen po ba? Kasi marami po mga challenges sa buhay na ito na kung hindi ka magiging matapang at hindi ka magpapakalakas, hindi ka makakarating. Kinakailangan mong makarating kasi gusto ni Lord makarating ka. At bibigyan ka niya ng lakas, bibigyan ka niya ng tapang para marating mo ang mga katuparan, ang mga pangarap na niladaan ni Lord para sa iyo. Amen po ba? Okay, next. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 6 to 7, be strong and be courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and be very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Kaya sabi po ng Panginoon, magpakalakas ka, magpakatapang ka. Kasi pangungunahan ko ang mga taong ito patungo dun sa lupain, akin na ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Inulit-uli niya, sabi, be strong and be very courageous. Magpakalakas ka at magpakatapang ka. At sabi doon, lahat ng nakikinig magsabi ng amen. At sabi niya, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Huwag kang liliko, sabi, turn not to the left, turn not from it to the right or to the left. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Sa ganon, maging successful ka wherever you go. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Alam niyo po, binanggit kasi yung 2 beses dito sa mga talatang ito at meron pa uli yan sa verse 9. Binanggit uli, be strong and be courageous. Binanggit po yan, pero sinamahan po yan nung sinasabing, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Binanggit din po sa verse 8 ng Joshua chapter 1 verse 8, hindi ko lang po nailagay yan, that this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. For then you will make your way prosperous, and you will have good success. Kasama po nung sinasabing magpakalakas kayo at magpakatapang kayo, yung sinasabing salita ng Panginoon, na huwag niyong kaliligtaan, huwag niyong kalilimutan, babasahin niyo, susundin niyo, nakikinig po ba kayong lahat? Binanggit po yun kasi may mga tao po na natatakot po sila kapag pinag-usapan salita ng Diyos. Mayroong mga tao na natatakot sila, nahihiya sila pag pinag-uusapan salita ng Panginoon. Pero dito sa mga talatang ito, pinapakita sa atin ang dakilang katotohanan na pag pinag-uusapan po pala ay ang aral at tungtunin ng Panginoon, dapat magpakalakas po tayo. Dapat magpakatapang po tayo. Nakikinig po ba kayong lahat? Dapat dito tayo mas maging matapang. Dito tayo mas maging malakas. Hindi natin dapat ikahiya ang salita ng Panginoon. Hindi natin dapat ikahiya ang mga aral at tuntunin ng ating Panginoon. Amen po ba? Marami pong mga taong gumagawa pa ng iba't ibang kaparaanan para ilayo tayo kay Lord. Pero mga kapatid, magpakalakas ka, magpakatapang ka, kasi maraming magandang bagay na nilalaan sa iyo si Lord. Amen ba? Pero ang kaaway, hadangan ka, ilalayo ka. Pero kinakailangan maging malakas ang loob mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Sabi mo sa katabi mo, laksan mo loob mo. Amen po ba? Nung ako po'y tinawag ng Panginoon, magkapit-bahay pala kami ni Brother JP, no? Kasi ako taga-Pasig Line ako eh. Pero siya taga-Pasig pala siya. Ako yung taga-Pasig Line, Santa Ana, Manila. Ayan. Diyan kami lumaki sa lugar na yan. Diyan kami nagkakilala ni wife. Hanggang dinala kami dito ng Panginoon, taong 1988. At nung ako'y tinawag ng Panginoon sa lugar na ito, nung sinabi sa akin ng aking senior pastor na ako'y papadala sa Nueva Ecija, may takot din sa puso ko. Kasi pupunta ako sa isang lugar na wala akong kamag-anak, wala akong kakilala. No?
Wala akong kaibigan, pero ang alam ko lang ng panahon na yon, susundin ko ang direksyon ng Panginoon sa buhay ng aking pastor para sa aking buhay. Kaya ako po'y sumunod kahit natatakot, kahit nag-aalala, ano ba ang mangyayari sa akin sa lugar na ito, pero sumunod pa rin dahil yon ang tawag sa akin ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Alam niyo po, pag tayo po'y tinawag ni Lord, minsan hindi natin alam ano ba ang naghihintay doon. Maganda ba? Meron bang magandang kinabukasan sa lugar na yon? Sunod lang po tayo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka lang. Sunod ka lang, no? At makikita mo, pagdating ng panahon, masasabi mong hindi pala ako nagsisi na sinunod ko ang Panginoon. Kinakailangan mo lang magpakalakas at magpakatapang. Kasi alam niyo, ang pagsunod sa salita ng Diyos, hindi man sa isang bigla, puro pagpapala ka agad. May mga times na ititest ka. Kaya nga sabi ni Brother JP, kahit saan ka naroon, talagang may tests and trials and challenges of life na ikaw ay dadaanan. Hindi pwedeng kahit nasa ibang bansa ka, akala mo okay na. Pero napakahirap doon. Mas matitindi ang tukso ron. Mas matitindi ang mga pagsubok doon. Nakikinig po ba kayong lahat? Darating yung time na malulungkot ka roon. Darating yung time, mga ini-expect mo, hindi nangyayari. At marami kang mga struggles, maraming mga tests, challenges, and trials na kakaharapin ka that you need to overcome. Kinakailangan mo magpakatapang. Kinakailangan mo maging malakas. Nakikinig po ba kayong lahat? Ang iba, bumibigay, umaayaw, pagkatapos ng ilang panahon sa ibang bansa, umuwi silang luhaan, malungkot. At hindi naging mabuhat matagumpay kasi hindi sila nagpakatapang at hindi sila nagpakalakas. Nakikinig po ba kayong lahat? Sa hamon ng buhay, sa journey po natin as Christians, tayo po bilang mga Kristiyano, talagang iba't iba po ang pagsubok nating dadaanan. Amen po ba? At habang tayo po inaangat na Lord, marami pong mga challenges na tayong dadaanan na kinakailangan mapagtagumpayan po natin. Amen po ba? Habang napapagtagumpayan mo yun, umaangat ka. Habang napagtatagumpayan mo yun, lalo kang pinagpapala ni Lord. Amen po ba? Di ba, lagi ko naman binibigyan example sa inyo sa pag-aaral. Kinakailangan lakasan mong loob mo. Makakarating ka, makakatapos ka. Amen po ba? Pero bawat taon may challenge, bawat taon may examination, bawat taon may mga testings na dumarating sa buhay natin that we need to overcome. But you need to be strong, you need to be courageous. Kasi kinakailangan mo makarating doon. Amen po ba? Kung hindi ka magiging malakas at hindi ka magiging magpapakatapang, hindi ka makakarating. Hindi ka makakarating. Kaya yung mga mahihina, laging naduduwag, hindi nakakarating. Hanggang doon na lang sila. Kasi lagi nilang niisip, hindi ko kaya, mahirap yun, ako paano na lang. Pagka puro ganun ang dumarating sa buhay natin, mga kapatid, wala kang mararating. Kaya nga tinawag ka ni Lord kasi bibigyan ka ni Lord ng lakas. Bibigyan ka niya ng tapang. Amen po ba? Susuportahan ka ni Lord, aalalayan ka ni Lord, at hindi ka na magiging katulad ng dati. Yung naniniwala ito, pumalagpag ng malakas sa ating Panginoon. Next, mga kapatid, sabi na sa introduction, be strong and be courageous are both command and comfort. It is a call to rise up in faith and obedience, regardless of what season you are in, whether it is good or bad times of your life. Ang tawag po, ang sabi po ng Panginoon at ang tawag niya na be strong and be courageous, it is a call, sabi niyan, to rise up in faith. Na ikaw ay tumayo sa iyong pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Magpakatapang ka, magpakalakas ka. Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi kinakailangan malakas ka, pero kinakailangan may tapang ka rin. Kasi kung kahit malakas ka, kung wala ka namang tapang, sayang lang. Amen po ba? Kita mo, laki-laki ng katawan. Pero duwag pala. Nakakita lang ng multo, tumakbo na. Nakikinig po ba kayo? Nakikinig po ba kayong lahat? No? Kinakailangan mong magpakatapang. Amen po ba? Natandaan ko na ako'y pumunta sa Hong Kong. First time ko yun na ako'y mag-mission. Pupunta ako sa Hong Kong for 2 months and a half. At ako'y pagpapastoran ko yung church na yun sa 2 buwan kalahati. Alam nyo, dumating ako ron, nasa mga 45 years old na yata ako na ako'y pumunta sa Hong Kong. First time ever in my life. Doon ako matutulog, sabi ko, for 45 years. Ngayon lang ako matutulog mag-isa.
No? Na lagi ako may kasama. No? Nung bata ako, kasama ko lagi mga magulang ko at kapatid. Hanggang nagkaasawa ko, may pamilya ako. Lagi ako natutulog na may kasama. Dumating ako sa time na natulog ako mag-isa. Sabi ko, Panginoon, kung hindi dahil sa iyo, ayoko matulog mag-isa, na wala akong kasama. Pero Panginoon, dahil po sa iyo, dinala mo ako rito. Pinadala mo ako sa church na to, sa mission na to. At tapusin ko po ito, Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Alam niyo, nung nasa Hong Kong ako, nakita ko maraming mga tukso. Lalo na pag nasa ibang bansa ka. Lalo na kapag, siyempre, pag nasa ibang bansa ka, wala naman nakakakilala sa iyo. Hindi naman nila alam kung binata ako, may asawa ka. Pwede mo namang sabihin kahit may asawa ka, binata ako. Nakikinig po ba kayong lahat? Napakatindi ng tukso doon sa lugar na yun. At habang tumatagal ka ron, makikita mo ang iba't ibang klase ng mga pagsubok na dinadaanan po ng mga kapatiran natin. Kaya po, totoo po, na ang pagsubok po ay hindi na nanatiling pag nasa Pilipinas ka, ay may pagsubok. Pag wala ka na sa Pilipinas, wala nang pagsubok. Hindi po. Mas mataas po ang gusto mong marating, mas matitindi ang mga pagsubok na darating sa buhay mo. Kinakailangan mong magpakatapang at kinakailangan mong magpakalakas. Nakikinig po ba kayong lahat? Ganun din mga kapatid, sabi po dyan, God said, be strong and be courageous. Not once, but 3 times in this chapter. Yan sa Joshua chapter 1, 3 beses binanggit, yung be strong and be courageous. Today, mga kapatid, I believe God is saying the same thing to us today. Be strong and be courageous. Maring pinanghihinaan ka ng loob, maring mararating ko pa ba? Kaya ko pa ba? Makakatapos pa ba ako? Ito bang pinasimulan sa akin ni Lord, mararating ko ba yung mahabang panahon? Kapatid, maniwala ka. Kasamahan ka ng Panginoon. Amen po ba? Hindi ko maubos maisip na ako'y makakapagpastor ng mahabang panahon. Kasi pag ikay nagpastor, pagdating mo 5 taon, 10 taon, parang ubos ka na. Paano pa ba ituturo ko sa naka-10 taon na ako? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? At ako po'y nagpastor na po sa lugar nito ng halos 38 years na po. Mga kapatid. Minsan niisip natin, hindi na natin kaya. Dumating din ako sa time, lagi ko nga sinasabi sa inyo, nag-quit na po ako, nag-resign na po ako sa church na to. Hindi ko na po kaya ang problema. Hindi ko na po kaya ang pagpastoran ng lugar nito. Pero salamat sa lakas at biyaya ng Diyos, pinapanatili po ako ng Panginoon. Amen po ba? At ngayon, narito pa, nakita ko po ang lugar nito. Amen po ba? O ako pala hindi na nagpatuloy, hindi ko na nakita itong lugar na to na inilalaan ng Panginoon. Kasi nung panahon na yon, during my first 3 years sa lugar na ito, palipat-lipat po tayo. No, doon po tayo sa Maugat, meron pong isang kuburo mo, nandun po tayo, kaya lang kinuha na lang may-ari yung lupa, lumipat tayo sa Central School, pagdating Central School, after ilang taon, lumipat naman tayo sa old municipal building, na ngayon ay post office na po natin. Diyan po tayo noon. At diyan po sa lugar na yan, ang matagpuan po natin itong lupang ito. Mga kapatid, unti-unti po sa tulong ng Panginoon. May mga times, minsan madi-discourage ka. May mga times, minsan walang-wala ka. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Hindi po madali. Magandang pangako ni Lord, mga kapatid. Pero may journey, may process na dadaanan. Kinakailangan lakasan mo lang ang loob mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Natatandaan ko ng aking mga anak. Chinelas lang po, hindi ko sila maibili. Tanda ko. Pag humingi sa akin yan pa, bilang mo kami chinelas. Anak, maghintay lang kayo. Kasi noong mga panahon na yun, walang pambili ng chinelas. Ang ginagawa ko, mga chinelas, puro alambre. Puro alambre mga chinelas. At yung mga anak ko naman, mauutak yung iba. Yung isang chinelas nila, tinatapon sa bubong. Para sabihin nilang pa, wala na talaga akong chinelas, wala na yung kabila. O, obliga ka nang bumili ng chinelas. Kasi hanggat merong chinelas, nasanay ako sa tatay ko noon, pagka nasisira yung chinelas, yung nilalagay ng alambre. Kaya ginagawa ko rin sa mga anak niya. Pero salamat. Ngayon naman, pag ako'y pupunta sa pintuan namin, ang daming chinelas, ang daming sapatos dito. Nagkalat, sabi ko ganun. Kako, kung naalala nyo lang mga panahon, noon, mahal-mahal, ang mahal-mahal ng chinelas. Nakikinig mo ba kayong lahat? Nakikinig mo ba kayong lahat? Mga kapatid, dumating din po kami sa noon, wala nang pambiling shampoo, wala nang pambiling sabon. Totoo po yun. Walang pambayad ng kuryente. Naranasan ko rin po sa aking paglilingkod. Dumadalo po ako, walang pamasahe. Naranasan ko po. Mga kabataan at mga nagpapasimula.
naranasan kong dumadalo, walang pamasahe. Naglalakad. Ang nilalakad ko, mga 4 kilometers ang lalakarin. Naalala ko minsan, dumalo ko, ang pamasahe ko lang ay yung pamasahe namin papunta pa uwi, pamasahe ng pamilya ko, ako walang pamasahe. Kasi pagkatapos namin sa church, ako'y nagtuturo pa ng Sunday school. Pagkatapos ng church, nagtuturo pa ako, naglilinis pa ako sa church. At pagka uwi namin, pinauna ko na yung pamilya ko, naglalakad na ako pa uwi. Kaya naalala ko noon, sabi ko, naglakad ako pa uwi. Sabi ko, ang ginawa ko, yung daanan ng jeep, hindi ako doon dumaan. Kasi pag daanan ng jeep ako dumaan, makikita ko ng mga kapatiran, naglalakad ako. Pag nakita nilang naglalakad ako, sigurado, alam nila, wala akong pamasahe. Ang ginawa ko, sa ibang kalsada ako dumaan, yung hindi tinadaanan ng jeep. Doon ako dumaan para walang makakita sa akin. Kaya lang, pagdating ng isang kilometro, babalik na uli ako dun sa main road. Pagdating ko sa main road, may nakakita sa akin kapatid. Sabi niya, bro, halika rito, sumay ka rito. At sabi ko, hindi ka ako, sige na, okay lang ako. Pero alam ng kapatid na yun, wala akong pamasahe ng araw na yun. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Pero mga kapatid, hindi mananatiling wala. Amen po ba? Patuloy ka lang, magpakatapang ka lang, magpakalakas ka lang. Nakikita mong nilalaan ng Panginoon para sa iyo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Bisa kasi, sige po, pwede bang palakpakan natin malakas ng Panginoon? Amen po ba? Naalala ko po kasi, bisa kasi iba, lalo na yung mga baguhan ngayon. Siyempre, pag nakita niyo si Bishop, si Pastor, nakasakay sa isang magarang sasakyan, pero hindi niyo po nakita nung walang-wala. Amen. Naalala ko noon, ang service ko lang noon, isang bisikleta. Sinasakay ko lahat yung anak ko sa bisikleta, 4 po noon yung anak ko. Amen. Si Ian, si Gracious, si Jeje, at saka si Shesa. 4 po, 5 po kami sa isang bike. Yung isa nandito sa likod, yung isa nandito sa harap, meron nandun. Isang bike lang po yun. No? At naalala ko gano'n nung mga panahon. Nung mga panahon na yun, yung bike ko po, walang preno. Kasi hindi ako makabili ng preno. Ang preno kasi noon, 20 pesos. Hindi ko pumabila ng preno. Ang pinagpe-preno ko po yung paa ko. Pagka medyo kinakailangan, ibaba mo yung paa mo para maipreno. Ganon mga kapatid. Pero sige pa, tuloy lang, sige lang. Amen po ba? Tuloy-tuloy lang mga kapatid. Maglakasan mo lang ang loob mo. Sapagat sa dakuruan, meron nila lang maganda sa Israel. Amen po ba? Kaya gumahangon ka sa pananampalataya. Maniwala ka, manabig ka. Minsan napakahirap maniwala pag wala pa. Amen po ba? Sabi mo, pinagpala ka, pero minsan sabihin siya ng kaway, ano ba naman yung sinasabi mo pinagpala? Di wala kang ang pambili ng bigas ng pamilya mo. Wala kang pambiling ulam, tapos pinagpala. Minsan parang hirap isipin, no? Nakikinig po ba kayong lahat? Pero lakasan mo lang ang loob mo. Amen po ba? Sapagat nasa tama kang landas, kapatid. Merong magaganap na maganda para sa iyo. Amen po ba? Tuloy-tuloy lang mga kapatid. Hindi ka nagkakamali. Nasa tama kang landas ng buhay pananampalataya. Pagpapalain ka ng Panginoon. Amen po ba? Yung pangako ni Lord na sinabi niyang, pumarito ako para bigyan kayo ng buhay sa masaganang buhay, gaganapin sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi ako nakapagpatuloy sa Panginoon. At ako po ay, sa taong ito, ako po ay 42 years na sa Panginoon. Nakakilala ko 1983. At hindi ko po pinagsisihan. Sapagat nakita ko totoo ang mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Kung meron mga nagsasabi sa iyo, hindi totoo ang salita ng Diyos, hindi totoo ang mga pangako ng Diyos, yun yung mga taong hindi nagpatuloy, hindi na natili, hindi nagpakalakas, hindi nagpakatapang, nag-tweet, umayaw, tumalikod, at hindi na nagpatuloy, hindi nga nila naranasan. Pero sa mga magpapatuloy, mararanasan mo. Amen po ba? Mararanasan mong totoong salita ng Diyos. Mararanasan mong totoong sabi ng Panginoon. Bibigyan kita ng isang abundant life na nilalaan ko para sa iyo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, pagpapalain ka rin ni Lord. Amen. Lahat ng bless, pumalapag ng malakas sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga, sabi po sa next slide, be strong and do not give up. Pag kung wala pong bibigay, walang aayaw, walang tatalikod, mga kapatid, oo, may mga discouraging moments na tayo po'y dadaanan. Pero mga kapatid, kapit lang kay Lord. Amen po ba? Amen po ba?
Kapit lang kay Lord, mga kapatid. Sapagat sa bawat discouraging moments na napagtatagumpayan natin, may new blessings na dumarating po sa atin at mararanasan po tayo, mga kapatid. Dumating din po ako sa mga point na na-discourage po ako. Sabi ko nga po sa inyo, nung pinakamatindi kong discouraging moments, tinapon ko po lahat ng libro ko sa lamesa. Sinambulat ko po lahat sa sobrang discouragement ko ng araw na yun. Na parang feel ko, parang nag-iisa na ako, wala akong kasama, parang walang sumusunod sa akin, parang mag-isa lang ako sa ministry. Dumating po ako sa ganyan. Kaya dumating ako sa tapos, biglang may sumulat sa akin. Nung sinulatan ako ng tao yan, sobra ako na-discourage. Talaga hindi ako makausap. Parang natulala ako. Masyado akong pinanghinaan ng loob yung panahon na yun. Na ang sulat niya sa akin, hindi ka dapat maging pastor dyan. Hindi ka naman pastor, wala kang anong pastor, ganyan. Masyado ako na-discourage, no? Pero salamat, tinulungan po ako ng Panginoon. Amen po ba? Na makabangon, makawa-restore, at salamat sapagat sa bawat pagsubok na dumaraan sa atin, pag napagtatagumpayan natin, may new blessings po tayong nararanasan. Tumikibay tayo, tumatapang po tayo, mas lumalakas po tayo. Amen po ba? Kasi pinadaan tayo ng Panginoon sa mga moments of our lives na tayo po'y mahinang-mahina, pero ang ating lakas ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen po ba? Lahat po tayo, dadaan po tayo sa mga ganung sitwasyon ng buhay. Maging mga pastor, pinanghihinaan din. Maging mga pastor, nanlalamig din. Maging mga pastor, minsan hindi rin alam ang gagawin. May mga pastor ding nadadapa, nagkukulang, nagkakamali. Pare-pareho lang tayong mga tao, mga kapatid. Amen po ba? Na minsan nakakala natin, pag pastor, malakas. Hindi po. Katulad din po nyo. Amen po ba? Pero sa tulong ng Panginoon, nakakabangon, mga kapatid. Amen po ba? Lahat naman si magsabi ng amen. Next, sabi niya, who is strong and courageous? A strong person is often defined by a combination of physical, mental, and emotional resilience. Yung malakas daw, lahat ng malakas magsabi ng amen. Yung malakas daw ay malakas sa physical. Ibig sabihin, malakas ka physically, at malakas din yung kaisipan mo. Tama yung mga iniisip mo, matuwid ang mga pag-iisip mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi merong iba, yung mentally weak. Ano ang mga taong mentally weak? Hindi nila alam mag-desisyon ng tama. Minsan alam nila ang tama at mali, ang pinipili nila yung mali. Tingnan nyo mga tao. Alam na nila yung tama at mali. Naging nga yung mga drug addict eh. Alam naman nila ang tama at mali, pero pinipili nila droga. Ibig sabihin sila ay mga tao mentally weak. Mahina ang kanilang decision making. Alam nila yung tama, pero yung mali ang ginagawa nila. Itong mga tao ito, mga weak person. Mga weak sila. Kasi hindi tama ang kanilang mga desisyon. Pakisabi mo sa katabi mo, itama mo. Amen po ba? Kaya itatama po natin. Amen po ba? Kaya nga po tayo nakikinig ng salita ng Diyos, inaaralan po buhat sa banal na kasulatan para ma-renew ating mga minds at sa ganon, matama po ang ating mga desisyon. Yan nagpapakita that we are mentally strong. Na tayo po ay mentally strong kasi alam natin yung tama, alam natin ang kalulugod kay Lord, yun ang ginagawa natin. Yun ang ating kinakatigan. Nandun tayo sa side na yun. Ibig sabihin, you are mentally strong. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya yung strong person, physically strong, mentally strong, and emotionally resilient. Ano yung resilient? Minsan, yung taong nakakabalik siya. Minsan, nadadapa tayo, pero mahalaga makabalik ka. Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan, nagkamali ka, pero mahalaga maitama mo. Ganun po ang strong person. Amen. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sabi nga nung laging kinikwento ko sa inyo na nabasa ko, yung weak man and strong man. Yung weak man at saka strong man, pareho yung dumaraan sa mga pagsubok, dumadaan yan sa mga wrong decisions, dumadaan yan sa minsan, parehong nadadapa. Kaya lang yung weak man, pag siya'y nadapa na, ayaw na niyang bumangon. Yung strong man, bumabangon siya ulit. Inaayos siya yung kanyang mali at nagpapatuloy siya ulit. Considered siya a strong man. Kasi natutunan niya maging resilient sa kanyang buhay. Yung bang bumagsak ka man,
pero bumangon ka ulit. Nakikinig po ba kayong lahat? Para daw po yung bola. Bumagsak man, pero tatalbog uli pataas. Dapat ganun tayo. Yun ang may strong. Na kahit na minsan nagkamali, nadapa, nagkaroon ng mga maling decision in life, pero bumangon ulit. At nagpasimula ulit. Ganun mga kapatid. Ganun din yung pastor. Ako po, marami rin akong mali sa aking pagpapastor. Hindi po lahat tagumpay. Hindi lahat victory. May mga times mali-mali rin. May mga times nakahihiya. May mga times nakalulungkot. May mga times bagsak. Pero mga kapatid, salamat sa lakas ng Panginoon na makabangon muli, makapagsimula, at makapagpatuloy muli. Mga kapatid, tuloy-tuloy na. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, tuloy lang tayo. Kaya sabi, sino yung strong person? Sabi diyan, they possess the ability to overcome challenges. Ito daw yung mga strong person. Yung meron silang abilidad na mapagtagumpayan nila yung mga challenges of life. Kasi hindi po maiwasan, there will be challenges, tests, trials, testings, na dadaanan po talaga tayong lahat. Wala pong hindi. Dadaan po tayo talaga. Nakikinig po ba kayong lahat? Pero, yung mga strong na pagtatagumpayan nila, nalalampasan nila, at nananalo sila. Amen po ba? Sabi, they possess the ability to overcome challenges, to bounce back from difficult situations. Yan yung sinasabi nating resilience o resilient, no? Na sila nakaka-bounce back. Bumagsak man sila, pero umaangat ulit sila parang bola. Bumagsak man, pero tatalbog ulit, paangat. Ganun dapat ang Kristiyano, mga kapatid. Kasi may mga times talaga, babagsak tayo. Di ba si Peter, tinatwarin nila ang Panginoon? Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Di ba si Peter, tinatwa niya si Lord? Pero sa dakong huli, ginamit ulit siya ni Lord. Bakit? Naka-bounce back yan. Amen. Ang hindi naka-bounce back, si Judas. Amen. Kasi nung pinagkanulo niya si Lord, hindi na siya naka-bounce back. Forever na siya. Na sinabi niyang, wala akong kwentang tao, makasalanan ako. Binenta ko ang Panginoon. Hindi na siya bumangon. Nagpakamatay na siya at hindi na siya nakabangon. Kaya si Judas is a weak man. Pero si Peter, nagkamali man, pero he is a strong man kasi nakabalik ulit. Amen po ba? Mahalaga makabalik ulit. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Pag ikaw'y nakabalik ulit, naging resilient ka, nag-bounce back ka, ibig sabihin you are a strong man. Natutunan mong bumalik. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Yung prodigal son nga, nagkamali siya. Nilustay niya ang lahat ng yaman niya. Lumayo siya sa kanyang tatay. Pero bisa isang araw na-realize niya, mali ako. Kaya ang ginawa niya, bumalik siya sa kanyang tatay. Yung prodigal son, lahat na nakikinig magsabi ng amen. Amen. Yung prodigal son is considered a strong man. Amen. Bakit? Kasi bumalik siya. Amen. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Mga kapatid, lahat po tayo nagkakamali-mali. Pero mahalaga, bumabalik po tayo. Amen po ba? Mahalaga, bumabangon po tayo. Nakikinig po ba kayong lahat? Kung ikay nadapa, bumangon ka. Pagpag mo yung mga dumi mo, kung nasugatan ka, gamutin mo, pagpatuloy ka ulit. Ganun lang naman mga kapatid. Hindi pa po tapos si Lord sa atin. Marami pa pong pinadadaanan sa atin si Lord. Pero bibigyan niya tayo ng lakas at tapang para makapagpatuloy po tayo. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Ganun din sabi, you need to maintain a positive outlook and demonstrate wisdom, integrity, and humility. Dapat, ang pinapakita mo, integrity and humility. Kapag ganyan ka, you are considered a strong man. Meron kang wisdom ng Panginoon, alam mo yung tama at mali, at ginagawa mo yung tama, ikaw ay considered a strong man and a courageous man. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, matapang ka ba? Next, sabi niyan, yan. Being strong and courageous means possessing both the inner strength to face adversity. Yung meron tayong strength sa loob, lakas ng loob, to face adversity, and the willingness to act in the face of fear or difficulty. Na tayo gumawa, bumakbang, kahit na sa kabila ng pagkakataong na tayo po'y natatakot. Are you listening? Yes.
Yan daw po, yung sabi dyan, strength can refer to physical, mental, or emotional power to overcome challenges, while courage involves confronting fear and doing what is right even when it's hard. Kahit na mahirap, pero gagawin pa rin natin ang tama. Sabi dyan, courage is strength in action. Kinakailangan hindi lang malakas, kinakailangan matapang. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kinakailangan hindi lang po malakas, kinakailangan matapang. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi pag matapang ka, lalakas ka. Yung mga matatapang, feel nila, ang lakas-lakas nila. Kasi matapang sila. Dapat mga kapatid, yung lakas natin, sasamahan natin ng tapang. Talagang may mga times na makaharap po tayo sa mga challenges of life. Mga pagkakataon ng buhay natin na parang hindi natin kaya. Pero mga kapatid, lakasan mo lang ang loob mo. Magpatuloy ka lang. Makakarating ka. Amen po ba? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Naalala ko isang kapatiran natin, si Joanne, nasa Japan. Yun po yung nag-host sa amin sa Japan. No? Na ano po yun? Na-blacklisted sa Japan yun. Ilang beses po at nung huli na-blacklisted siya. Pero hindi po tumigil yun. Matapang loob yun. Kaya kita nyo, nasa Japan na rin ngayon. Amen po ba? Pero may mga times po yun. Ilang beses na pong noon, labas-pasok sa Japan, tapos na-blacklisted sa Japan. Pero hindi, tuloy-tuloy lang siya. Nangarap lang siya. Makakarating din ako. Maging stable din ako doon. Nangyari po. Nakikinig po ba kayong lahat? Bakit po? Malakas ang loob. Amen po ba? Matapang, hindi bumigay, hindi umayam, hindi nag-quit. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya huwag kang mag-quit kung bibigay. Amen po ba? Lalo't alam mo, ginagawa mo at nilalakaran mo yung kalooban ng Panginoon at ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Sasamahan ka ni Lord. Amen po ba? Makakarating ka, magtatagumpay ka. Lahat ng naniniwala, magsabi ng amen. Mga kabataan, hindi kayo mananatiling ganyan. Ang pagdadalan sa inyo ni Lord, mga bagay na hindi nyo sukat akalaan. Magpatotoo lang kayo kay Lord, magpatuloy kayo sa Panginoon. Minsan may mga test, may mga trials, nadadaanan kayo, pero magpakatatag, magpakatibay, magpakatapang, at magpakalakas sa Panginoon. Amen ba? Mamaya, nandito po tayo, paano tayo magiging malakas, matapang at malakas? Para sa ganun, maging mananagumpay po tayong lahat. Kaya mga kapatid, you need to be strong and courageous. Next, sabi dyan, be strong and be courageous to be useful. Kasi yung mga matatapang, yung mga malalakas, yan ang ginagamit ng Panginoon. Kung ikaw ay laging iniisip mo, mahina, hindi ko kaya, hindi ka tuloy magamit-gamit ng Panginoon. Lahat po, dumarating sa mga pagkataong hindi ko kaya, hindi ko alam, hindi ko magagawa yan, ang hirap niyan. Pero sige lang, tapangan mo lang. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Gagamitin ka ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? No, minsan akala natin, wala po tayong, hindi po tayo gagamitin ni Lord. No, gagamitin tayo ng Panginoon. Basta mahalaga lang, tapangan mo lang. Ako po, hindi po ako matapang. Mahihain po ako sobra. Kaya lang, may mga times talagang si Lord, binibigyan po tayo ng lakas ng loob at tapang. Sabi ko nga po sa inyo, nung kayo nag-aaral, hindi ako nagre-recite sa klase. Kasi napaka-mahihain ko. Hindi ako nagre-recite sa klase. Bumabawi na lang ako sa mga exam. No, kaya minsan pag nag-exam kami, pag nakatap ako, minsan, sino ba itong nakatap na ito? Kasi hindi nila kilala. Hindi nila ako kilala kasi hindi ako nagre-recite sa klase. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero mga kapatid, mas maganda lakasan mo loob. Lalo na ngayon, Kristiyano ka, makihalubino ka. Huwag kang maging mahiyain. Huwag kang gumaya kay Bishop. Amen po man. Kaya po kami nakakatayo lang sa ganito, matapang lang kami kasi sinasamahan kami ng Panginoon. Amen po ba? Pero kung sa aming sarili, hindi po kami malakas. Ang lakas po natin galing kay Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Ang lakas at tapang po natin galing sa Panginoon. Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya sasamahan ka ni Lord, gagamitin ka ng Panginoon, at makikita mo, hindi ka nakatulad ng dati. Kaya kung isip-isipin ko, ngayon nakatayo ako sa harap ng maraming tao, hindi naman ako ganito noon. Hindi nahiya nga akong tumayo sa aming klase. Pero ba't nandito ako ngayon?
Kaya minsan pag iniisip-isip ko yun, ba't ganun Panginoon? Are you listening? Amen. Alam niyo, pag tinignan niyo pang Bible, si Paul na bihasa sa batas ng Panginoon. Makikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Si Paul na bihasa sa law, sa batas ng Panginoon, sa kasulatan. Ipinadala siya ng Panginoon sa mga Gentiles na hindi bihasa sa batas. Si Peter, na mangingisda, hindi po biyasa sa batas, walang pinag-aralan. Siya naman ang ipinadala sa mga Hudyo na mahuhusay sa batas. Ba't baliktad? Dapat na si Paul na matalino sa batas, matalino sa salita ng Diyos, matalino sa Scripture, dapat siya ang pinadala sa mga Hudyo. Kasi matatalino yun eh. Matatalino sa Scripture. Mahuhusay. Tapos doon siya pinadala sa walang alam sa batas. Si Peter na naman na hindi mahusay sa batas, ipinadala naman dito sa mga mahusay sa batas. Nakikinig po ba kayong lahat? Isa kung isip-isipin mo, ba't ganun? Ba't ganun si Lord? Dapat ang para doon sa mga Hudyo ay si Paul kasi siya ang mahusay sa batas. Siya maraming alam. Ba't pinagbaligtad sila? Lahat ng nakikinig, sabi ng amen. Mga kapatid, ang paglilingkod, it's all dependence on God. Ang paglilingkod, dependence sa Panginoon. Hindi dahil mahusay ka, hindi dahil magaling ka, kundi kumakapit ka ba kay Lord? Nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya minsan, parang hindi mo naman linya, doon ka dinala ng Panginoon. Para sa ganon, ang buhay mo, nakadepende ka kay Lord, hindi sa sarili mo kakayahan. At gagamitin ka ng Panginoon kasi nakita niya, your dependence is not on yourself, but your dependence is on the Lord. Kaya sabi nga ng aklat ng Corinthians, sabi ni Paul, our sufficiency is of God. Ang aming kakayahan, na kay Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Huwag po kayong matakot. Magpakalakas po kayo. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Ang Diyos ang tutulong sa atin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kakayahan. Yung nakikinig, magsabi ng amen. Ngayon, punta po tayo. Principles of strength. Principles of strength. Number 1, strength and courage are choices, not just feelings. Ang lakas at ang tapang ay desisyon yan. Dapat magdesisyon ka. Kaya sabi niya ng Panginoon kay Joshua, be strong and be courageous. Sapagat ang tapang at ang lakas, yan po ay desisyon. Magpakalakas ka. Amen po ba? Kahit na minsan mahinang-mahina ka, sabihin mo, kaya ko to. Matapang ako, malakas ako. Amen po ba? Habang sinasabi mong mahina ka, lalo ka manghihina. Pero pag sinasabi mong malakas ako, ginagabayan ka ni Lord at binibigyan ka ng panibagong lakas ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Habang sinasabi mong hindi ko to kaya, hindi ko to magagawa, lalong hindi mo magagawa, sabihin mo, kaya ko yan. I can do all things through Christ who gives me strength. Amen po ba? Habang binabanggit mo yan, lumalakas ka, tumatapang ka, at nagkakamit ka ng gantimpala kasi nakikita mo, meron kang lakas at mayroong tapang na galing sa Panginoon. Nakikinig pa ba kayong lahat? Alam niyo, wala naman nagsimulang malakas. Wala. Lahat nagsimulang mahina. Pero kinakailangan i-develop po natin ang ating kalakasan. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Dapat mong malaman, strength is not the absence of fear, but the presence of faith. Yung lakas mo, hindi nangangahulog ang malakas ka kasi hindi ka natatakot, kundi malakas ka kasi meron kang pananampalataya. Manampalataya ka. Kasama mo si Lord. Amen po ba? Lahat ng malakas dito, magsabi ng amen. At palakas tayo ng palakas. Kasi kasama natin ang Panginoon. Ang kalakasan, lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Ang lakas at tapang, yan po ay desisyon. Kailangan sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Mararating ko to. Matapang ako. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Lahat ng masaya magsabi ng amen. Kinakailangan harapin mo yung takot mo. Kung takot ka sa patay, kinakailangan para mawala yung takot mo sa patay, hawakan mo yung patay. Mawala yung takot mo sa patay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ako po kasi takot ako sa patay eh. Pag may mga patay, hindi ako tumitingin. Pero dumating ang time, nawala rin po.
Kasi may time, humawak po ako sa patay. Humawak po. Merong isang namatay na pinapray po sa amin. Pinapray naman namin, patay na, nilahens namin. Hindi nga lang nabuhay. Pero nawala naman yung takot sa patay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung akin lang kasamang pastor, embalsamador yun. Nananangalian yun sa tabi ng patay, sa tabi ng bangkay. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya mga kapatid, ang strength and courage are choices. Amen po ba? Decide for yourself, matapang ka. Amen po ba? Para wala nang umamin. Sabihin mo sa katabi mo, matapang ka. Amen po ba? Ang katapangan mo ay nakasalig sa kalooban ng Diyos. Hindi ka katulad ng iba dyan, nagwawala sa daan. Matapang daw sila, nag-aamo ng away. Yung po ay hindi katapangan kay Lord. Amen po ba? Yun ay karuwagan. Ang matapang, yung pinapanindigan natin, yung salita ng Diyos. Amen po ba? Yung talagang sinusunod natin ang salita ng Diyos. Pinapamuhay natin ang salita ng Diyos. Inuuna natin si Lord. Yan taong matapang. Amen po ba? Amen. Yung mga taong kaya nga, lahat na nakikinig magsabi ng amen. Pag binasa niyo yung Revelation 21:8, isa sa pupunta sa impyerno, pag binasa niyo po yung Revelation 21:8, basahin niyo po sa bahay. Pag binasa niyo po, isa sa pupunta sa impyerno, mga duwag. Basahin niyo po, nandun yung duwag. Yung mga duwag, hindi nila pinagtanggol si Lord, hindi nila tinindigan ang salita ng Diyos, nahiya sila, ayaw nilang sundin ang salita ng Diyos, inuuna nila ang iba, at ayaw nilang bigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Mga duwag po yan. At sabi, isa sila sa nakita ni John, the Beloved, nandun sa impyerno. Tumahimik na naman ang lahat. Sabi mo sa tabi mo, katabi mo, salamat na lang, matapang ka. Amen. Lahat ng matapang, pumalapang ng malakas sa buhay nila. Amen. Amen. Pangalawa, mga kapatid, strength and courage are tied to your purpose. Sabi rito, magpakalakas ka at magpakatapang because you will lead these people. Gagabayan mo ang tao ito patungo sa lumang pangako. Mga kapatid, kinakailangan mong maging malakas at matapang. Bakit? Maraming taong nakatingin sa iyo. May mga taong nakadepende sa iyo. May mga taong nakamasid sa iyo. Umuhugot sila ng lakas sa iyo. Pag nakikita ka nilang nagpapatuloy kay Lord, gumana ka sila. Pag nakikita nilang nandyan ka, nagkakaroon din sila ng tapang at lakas kasi nakikita nila, ito yung mentor ko. Nagpapatuloy kay Lord, naniniwala sa Panginoon, nakahawakan sa Panginoon, umaasa sa Panginoon, at patuloy na pinagpapala ng Diyos. Mga kapatid, may mga tao kung nakatingin sa atin. Mga kabataan, maaaring nagsisimula pa lang kayo, pero may mga nakatingin sa inyo. Tinitingnan kayo ng mga pamilya nyo, tinitingnan kayo ng magulang nyo. Kung kayo magpapatuloy, sasabihin nila, hanggang simula lang yung mga yan. No, pagdating ng tayo, malari na, pabayaan mo na. Pero dapat magpatuloy ka. Amen po ba? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi may mga nakatingin sa iyo. Natandaan ko nung ako ay dumaan sa mga pagsubok ng buhay. Sabi nung aking marami kong pagkakautang noon. Sabi sa akin nung aking mga relatives na nasa Amerika, iwanan mo lang yung pagiging born again. Pautahin ka namin ng malaking pera. Nung panahon na yon, marami akong dapat bayaran. At nagpapasimula pa lang ako sa aking buhay Kristiyano. Marami akong mga dapat bayaran. Pero sabi ko, Panginoon, hindi. Panginoon, nakakilala na ako sa iyo, nabago na ang buhay ko. Hindi ko natatalikuran ito. Amen po ba? Minsan may mga offer na bibigay sa atin, pero magpakatapang po tayo. Nandito po tayo sa tamang landas. Amen po ba? Ano man ang pakikibaka mo, may sakit karamdaman man sa pamilya mo, may pakikibaka ka sa mga pagkakautang, o iba't ibang problemang dinadaanan mo, magpakatapang ka, sundin mo lang ang salita ng Diyos, gabayan ka ng salita ng Panginoon, magpatuloy ka lang kay Lord, amen po ba? At makakalampas ka, magtatagumpay ka, kasi kasama mo ang Panginoon. Mga kapatid, ang strength and courage natin are tied to our purpose. Ang purpose tayo po ay gagamitin ni Lord para sa buhay ng maraming tao. Maraming pong tao nakatingin sa atin, mga kapatid. Mga kaibigan mo, mga barkada mo nakatingin sa iyo. Minsan yung mga barkada mo, aakayin ka niyan uli sa mali.
Kung dati kang adik, aakain ka niyan uli. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kung kailan ka nagpapakatuwid, lalo ka namang lalapitan ng tukso. Sabihin ng mga ano mo, hindi, sumama ka sa amin, ililibre na ka na namin. Kaya huwag ka namang gagastos, hindi ka nagagastos, kami nang bahala sa'yo. Naranasan ko po yan mga kapatid. Mga kayo nasa Panginoon na. Mga kasama ko sa trabaho, may ayaw uli ako sa beer house, sa nightclub, sa inuman. Libre ka na, kahit hindi ka nagpapastos, basta sumama ka lang uli sa amin. Are you listening? Amen. Pero sabi ko nga po sa inyo, simple lang ang tinuro sa akin ni Lord. Anong sasabihin ko dito, Panginoon, sa mga kasama ko? Sabihin mo sa kanila, graduate ka na dyan. Kaya nung ako niyayaya nila sa mga bisyo, pabalik sa bisyo, yun lang ang sinasabi ko, pasensya na mga kapatid, mga bro, pasensya na. Graduate na ako dyan. Tapos na ako dyan. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayong lahat? Sabihin nga po natin, graduate na ako dyan. Amen po ba? Graduate na po tayo rin sa luma. Amen po ba? Huwag ka nang bumalik sa luma, nasa bago ka na eh. Amen po ba? Kung bago na yung mga kasuotang sinusuot mo, huwag nang balikan mga luma. Baduy ka lang doon. Amen po ba? Huwag kang magpakabadoy. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo lahat? Kasi hindi na bagay sa atin yung luma. Ang bagay sa atin, bagong buhay. Amen po ba? Kita nyo sa bagong buhay, lalo tayong pumupogi, lalo tayong gumaganda. Amen po ba? Pag na kay Lord, nagbubukang bata. Amen po ba? Parang iba lang ha. Yung iba parang hindi na niniwala. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayo lahat? Kaya pag na kay Lord ka, ibang-iba ka. Kasi nakikita nila ang glory ni Lord sa buhay mo. Mga kapatid, you don't just endure for yourself. You endure because someone else's destiny is connected to your obedience. Kasi yung destiny ng iba, naka-ugnay sa'yo. Tinitingnan ka nila. Modelo ka nila. Hero ka nila. Idol ka nila. Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya yung mga kabataan na yan, marami mong may idol sa inyo ngayon. Kasi nakikita nila, iba na kayo. Amen ba? Huwag nyo kaingitan yung lumang buhay. Sila ang maiingit sa atin. Kasi meron tayong buhay, bagong buhay na kasama natin si Lord. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya habang ikaw ay nandyan sa purpose na yan, ang purpose na yan, ikaw ay maging isang mabuting ehemplo sa buhay ng iba. Sapagkat gagamitin ka ni Lord para mag-akay ng mga tao. Magiging mabuting ang halimbawa. Amen po ba? Magiging testimony ka. At sabihin nila, napakaganda naman ang ginawa ng Diyos sa buhay ng taong yun. Lahat ng nakikinig ba magsabi ng amen. Kaya nga, your strength and courage are tied to your purpose. Number 3, letter C. Pangatlo, mga kapatid, strength and courage come as you obey. Lalo kang lumalakas, lalo kang tumatapang habang sumusunod ka kay Lord, mga kapatid. Sundin mo lang si Lord. Amen po ba? Huwag kang matakot. Basta't mahalaga ang pagsunod mo na kay Lord. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, sundin mo. Kasi makikita mo habang sinusunod mo yun, lumalakas ka, tumatapang ka, at nakikita mo yung mga blessing ni Lord sa buhay mo kasi sumusunod ka sa kalooban ni Lord sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Kaya sabi doon sa verse 7, be careful to obey all the law. Maging maingat ka at sundin mo ang batas na ito ng Panginoon. Itong salitang ito ng Diyos ay susundin mo. Mga kapatid, lahat na nakikinig magsabi ng amen. Amen. Mga kapatid, ang tawag sa atin ni Lord is call to faithfulness. Magpakatapat ka lang kay Lord. Amen po ba? Huwag mo yung pagpapalit si Lord. Amen po ba? Amen po ba? Pag-araw ng linggo, si Lord ang una. Hindi una si SM. Amen ba? Hindi una ang mga leisure. Secondary na lang yun. Si Lord muna. Parang wala na kong ma-amen. Kung may magyayaya sa inyo, bro, sis, swimming tayo. Swimming tayo. Sasabihin nyo, sasamba lang ako kay Lord. Pagkatapos, pupunta ako dyan. Ganun po, mga kapatid. Huwag nyo hayaang liliban kayo sa gawain ng Diyos. Nakikinig pa ba kayo lahat? Lagi nyo unahin ng Panginoon. Amen. Kinakailangan, highest priority natin si Lord. Bakit? Si Lord ang nagbigay sa atin ng oras. Siya ang nagbigay sa atin ng lakas. Dapat, first priority natin si Lord.
Wag po natin, kasi kapag inuna mo yung mga ganung bagay, ibig sabihin, hindi ka malakas. Mahina ka. Hindi ka matapang. Duwag ka. Ayaw mo pagtanggol si Lord. Ayaw mo unahin si Lord. Duwag ka. Parang tumahimik na lang. Dapat matapang magsabi ng amen. Yan, dapat matapang. Nasasabihin natin, pasensya na. Mamaya, pagkatapos ko sumamba, sasama ako niyan sa inyo. Magsiswimming tayo. Pag may nag-iya sa SM, may nag-iya sa mga outing, unahin mo muna si Lord. Yan ang katapangan. Yan ang pagiging malakas. Amen ba? Maraming mga tao, pumunta't pumanig sila sa pagiging mahina. Tingnan nyo, nanatili silang mahina. Hindi na nakabalik. Kasi lagi na lang nilang piniplis ang tao. Hindi nila piniplis si Lord. Kaya nangyari, humina sila ng humina. Bakit? Naging magduwag sila at hindi sila naging matapang na panindigan ng Panginoon. Panindigan mo si Lord. Amen ba? Amen ba? Amen. Bakit? Kasi pinanindigan ka niya, namatay siya sa cross para sa iyo. Bakit ngayon hindi mo siya panindigan? Bakit ngayon hindi mo siya ipagtanggol? Magpakatapang tayo. Amen. Makikinig po ba kayong lahat? Huwag natin ikahiya si Lord. Amen po ba? Dapat matapang tayo para kay Lord. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Habang sinusunod mo siya, lumalakas ka, tumatapang ka. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng mabuting balita. Mga kaibigan nyo, puntahan nyo, share nyo, akain nyo sa church. Amen ba? Kaya nyo magwagi kayo ng kaluluwa. Sa simula, parang nahihiya kayo, parang kinukontra kayo, tuloy nyo lang. At pagdating ng time, makikita mo, tumatapang po kayo. At nakapagwagi kayo, natutuwa naman sa inyo si Lord. Lalo kayong pinagpapahala ng Panginoon. Amen po ba? Sapagkat ang nagwawagi ng kaluluwa ay mga taong matatalino. He that wins soul is wise, sabi po ng Bible. Siya na nagwawagi ng kaluluwa ay matalino. Lahat na nakikinig nagsabi ng amen. Mga kapatid, obedience requires courage. It takes strength to say no to compromise. Anumang bagay na ililihis ka. Kaya sabi ng Panginoon kay Joshua, turn not to the left nor to the right. Huwag kang liliko sa kaliwa at sa kanan. Diretso lang ang lakad. Huwag mong hayaan na mayroong mga taong ilihis ka. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Amen. Paano yung nililihis? Minsan may mga tao sabihin, ayaw ka na munang gumalo. Minsan lang naman. Tutol, susunod, dadalo ka na ulit. Paminsan-minsan. Yung paminsan-minsan na yan, dadalas po yan. Dapat si Lord lagi ang una. Sabihin natin si Lord ang una. Dapat magpakatapang po tayo yan. Amen po ba? Pag pinag-uusapan ang Panginoon, ang salita ng Diyos, ang sinasabi ng salita ng Diyos, dapat malakas ang loob, matapang, panindigan, sundin, gawin. Amen po ba? Lalo ka pong lalakas, lalo kang tatapang. At yung mga matatapang, yun ang nakakarating po sa mga tagumpay ng buhay. Yun ang mga nagiging successful. Yun ang mga nagkakamit ng mga blessing ni Lord. Yun ang nagkakaranas ng pabor. Yun ang umaangat ang buhay. Yung mga mahihina, hindi. Naniniwala po ba kayong lahat? Amen. Naniniwala po ba kayong lahat? Amen. Si Manny Pacquiao, kung mahina yun, hindi naman makakarating sa 8th Division World Champion. Malakas yun. Matapang yun. Amen ba? Amen. Pero kung siya'y naduwag ng pinanghinaan ng loob, wala na. Hindi siya makakarating. Yung mga matatapang, malalakas yun ang nakakarating sa taas. Ganun din yung mga matatapang na pinagtataguyod, tinataguyod nilang salita ng Diyos. Ginagawa nilang panuntunan ng salita ng Diyos. At talagang nandyan sila, lumalakad ay sa salita ng Diyos, yan ang mga matatapang. At yan ang malalakas, yan ang makakarating, yan ang magtatagumpay. Yan ang pagpapalain. Amen. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Next, mga kapatid, facts about strength. Strength and courage are developed, not instant. Habang lumalaman mga kapatid, lumalaman po tayo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay natin, huwag ang panghinaan ng loob. Minsan may mga problema tayo sa buhay na ito. Mga kapatid, pinadaan ka dyan ni Lord para palakasin ka, para patapangin ka. At makikita mo habang lumalakas ka, umaangat ka, pinagpapala ka ni Lord. Amen po ba? Hindi ka pa mamamatay. Hahaba pa ang buhay mo. Pagagalingin ka ni Lord. Amen po ba?
At saka higit sa lahat, payayamanin ka pa ng Panginoon. Amen po ba? Mga kabataan, makakatapos kayo ng pag-aaral. May paraan sa inyo si Lord. Pagtatapusin kayo ng Panginoon, mga katandaan, di ba po tayo mamamatay? Amen po ba? Kinakailangan lang nating maniwala na tayo malakas, na tayo matapang. Ipakipaglaban natin si Lord. Sundin natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? At habang lumalaon po, after ng mga tests and trials ng buhay natin, umaangat tayo ng umaangat. Lumalakas tayo ng lumalakas. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Tingnan niyo po yung mga weightlifters. No, yan, mga kabataan tayo din. Sila Deneb, sila Jabez, sila Mark. Mga nagwe-weight sila. Noong una nilang binuhat yun, ang bigat-bigat. Pero ngayon, magaan na sa kanila. Kaya dinadagdagan na nila yung mga weights nila. Eh bakit? Yung dating 50 kilos, hirap na hirap silang buhatin. Pero nung nasanay na sila, magaan na sa kanila yon. Dadagdagan na naman nila. Bakit? Habang lumalaon, nadidevelop yung mga muscle nila. Mas lalo silang lumalakas. Amen po ba? Paano sila lumakas? Yung mabibigat, dinadala nila. Hindi sila lumakas hindi nila binuhat yung mabibigat. Habang binubuhat nila yung mabigat na yun, kabubuhat nilang kabubuhat, susunod, magaan na sa kanila yun. Ganun po tayo dinidevelop ni Lord. Habang dumadami yung mga problema natin, lalo tayong pinalalakas ni Lord, lalo tayong pinapatapang ni Lord. Amen po ba? Kasi patungo tayo sa success na nais ni Lord para sa mga Lord. Amen po ba? Bago po kayo mabahala pag may mga problema dumarating mga kapatid. Dinidevelop lang kayo ni Lord kasi dadalhin na kayo sa next level. Dadalhin na kayo sa next level. Kaya yung next mga kapatid, yung letter B na ako. Letter A, tapos na ako sa letter A, letter B. Strength and courage are needed in moving to the next level or next phase. Kinakailangan, kaya sabi po ng Joshua 1:6, be strong and be courageous because you will help these people take possession of the land I swore to give their ancestors. Meron akong ibibigay sa kanilang lupain. Pero kinakailangan nilang magpakalakas at magpakatapang. Dadaan sila sa mga iba't ibang pagsubok, pero papunta sila roon. At habang tayo po'y binibless, habang tayo po'y pinalalakas ni Lord, pinatatapang ng Panginoon, dinadala niya po tayo sa mga next level ng buhay natin. Paangat po tayo ng paangat, hindi na po tayo katulad ng dati. Habang nagtatagumpay ka, habang nababago ka, habang nag-grow ka, umaangat ka ng umaangat. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, ang growth dito nagsisimula. Sa puso't kalooban, sa iyong ugali, sa iyong pamumuhay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? You need to grow inside. You need to grow inside. Kinakailangan mabago ka. Kinakailangan di ka na katulad ng dati. Dapat di ka na matampuhin. Di ka na matitisorin. Amen po ba? Di ka na mainggitin. Nakikinig po ba kayong lahat? Marunong ka magpatawad pag may nagkamali sa iyo. Ibig sabihin, nag-grow ka. Dumadami ng kalaman mo, nababago na ang landas ng buhay mo. Tumutuwid na ang landas ng buhay mo, ibig sabihin nag-grow ka. At dahil doon, lalo ka nagiging malakas, lalo ka nagiging matapang, at dahil doon, dinadala ka nila to the next level of your life. Mga kapatid, walang magiging mas successful na hindi lumakas at hindi na tumapang sa buhay na ito. Na kailangan maging matapang ka. Amen po ba? Amen. Hindi ko naman sinasabing tumapang ng tumapang yung mga apog natin. Ang sinasabi ko, tumapang tayo sa pananampalataya. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At habang lumalakas ka tumatapang, you are moving to the next level of your life. Hindi ka nakatulad ng dati. Pati yung mga pagpapala mo, hindi nakatulad ng dati. Kasi, blessed ka. Next mga kapatid, number 3, strength and courage bring you to success. That you may be successful wherever you go. Habang ikay lumalakas, nagiging matapang, malakas, lalo kang nagkakaroon ng mga successes sa buhay na ito. Mga kapatid, tough times never last, but tough people do. Amen. Yung mga mahirap na sitwasyon ng buhay, hindi nawawala yan. Pero yung mga taong matitikas, malalakas, matatapang, nananatili po yan. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Nananatili po ba kayong lahat? Amen. Mga kapatid, sa malakot madali, lahat ng mga taong nanatili po sa iglesia nito, ay mga taong kinonsider ko na mga malalakas at matatapang. Kasi through the years, nandito po sila, nanatili po sila. At kabilang ka doon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, kasama ka ron. Lahat ng matatapang at malalakas, lumalapang ng malakas sa ating Panginoon. Yung sabihin, patuloy po tayo sa mga tagumpay ng ating buhay. Mga kapatid, si David, siya po ay naging malakas at matapang. Na kahit na siya isang musmus pa lang,
isang teenager, ang kinaharap niya ay isang bihasang mandirigma na si Goliath. Pero matapang po siya. Sabi niya, lalabanan ko yan sa pangalan ng Panginoon. Matapang, maliit, walang sapat na lakas, pero yung tapang niya nagdala sa kanya. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, maging matapang ka lang. Maging matapang kang panindigan ng Panginoon, panindigan ng salita ng Diyos. Magtatagumpay ka sa buhay na ito. Amen po ba? How to be strong and courageous. Doon na po ako, number 3 na po, para matapos ko. How to be strong and courageous, number 1. Sabi po ng Ephesians chapter 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Kapag na kay Lord ka, palalakasin ka nila. Yung lakas mo, hindi mo sariling lakas. Lakas yan ng Panginoon na nasa iyo. Amen. Amen po ba? Kung bakit nagbabago po ang landas ng buhay natin, kasi binigyan tayo ng kakaibang lakas ni Lord. Dati-rati, marami akong New Year's resolution, pero hindi ako magbago-bago. Until such time, nakakilala ko sa Panginoon. Yung lakas ni Lord ang dumali sa buhay ko, napagtagumpayan ko na ang mga bisyo ng buhay. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kabataan, hindi kayo makakaiwas sa mga gawa ng mundo, sa inyong sarili. Kinakailangan niyong kapangyarihan ni Lord. Kumapit kayo sa Panginoon, maniwala kayo sa Kanya, sapagkat palalakasin tayo ng Panginoon at yung kapangyarihan niya ang dadaloy sa ating mga buhay. Next, sabi diyan, you need to face your fears with God's promises. Face your fears with God's promises. Strength begins by focusing on what God said, not on what you see. Mga kapatid, ang ibig ko lang sabihin, dapat mag-focus ka sa sinasabi ng salita ni Lord, hindi sa mga nakikita mo. Kasi pag yung mga nakikita mo, palala na ng palala, yung mga nangyayari ngayon, pag nakita mo yung mga sitwasyon mo, mabigat yung mga nangyayaring sakit karamdaman, yung mga kahirapang dumadating, pero ang tingnan mo magagawa ni Lord. Ang tingnan mo pangako ng Panginoon para sa iyo. That the Lord will go before you. Kasamahan ka ni Lord. Nandun siya sa unahan mo. Amen po ba? Hindi ka lang siya kasama mo. Sabi ng Bible, the Lord will go before you. Nauuna siya sa iyo. Inihanda niya yung daraanan mo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kinakailangan yung mga takot mo ay mapagtagumpayan mo sa magitan ng mga pangako ni Lord. Kung kayo po'y natatakot, isa may mga pagkakataon parang hindi nyo na kaya. Mga kapatid, you need to dwell on the Word of God. Kinakailangan tumangan kayo sa pangako ng Panginoon. Umanap kayo ng pangako ni Lord para sa buhay ninyo. Mga kabataan, kung gusto nyo sumagana, yumaman ang buhay nyo. Panghawakan nyo yung John 10:10, sabi ni Lord, pumarito ako para bigyan ka ng buhay, isang masaganang buhay. Panghawakan mo yan. Paniwalaan mo yan. Lakaran mo yan. Magpatuloy ka kay Lord at makikita mo yung salitang yan mangyayari sa iyo. Hindi ka manatiling mahirap, hindi ka manatiling wala. Magkakaroon ka, uunlad ka. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, mabuti ang Panginoon. Lagi siyang may kaparaanan. Gagawa siya ng paraan para sa iyo. Manatili ka lang, magpatuloy ka lang. Amen po ba? At anumang takot mo, harapin mo. At dapat mong malaman, sa lahat ng mga takot na yan, bibigyan ka ng lakas at tapang ng Panginoon. Pangalawa mga kapatid, you need to feed your spirit daily. Your spiritual diet determines your strength. Ayan. Kinakailangan mag-feed ka ng salita ng Diyos. You need to read the Word of God. Kinakailangan makapagbasa ka ng salita ng Diyos, hindi lang pag-araw ng linggo, kundi araw-araw magbasa ka ng salita ng Diyos. Maganda kung meron kayong mga nagme-mentor sa inyo, nagsasabing basahin niyo yung chapter na to araw-araw, isang chapter. Maganda po yan mga kapatid. Lalakas po kayo yan. At higit sa lahat, pag lang kayo magbabasa, darating dapat yung time, magba-Bible study na kayo. Mag-Bible study kayo, mag-open kayo ng Bible study. Yung mga natututunan nyo, i-share nyo. No, kayo na nagsimula kay Lord. Lahat ng natututunan ko, ang una kong binabahagi na yung asawa ko. Kasi hindi siya dumadalo noon. Ako lang ang dalo ng dalo. Pero lahat ang natututunan ko, pag uwi ko, sinishare ko sa kanya. Sinishare ko sa kanya. Kaya nga sabi ko, naniwala ko sa aking puso't kalooban. Nung ako'y na-born again, pag uwi ko, sinishare ko yung karanasan ko sa aking asawa. Naniniwala ko na born again din siya. Kaya pareho kami na spiritual birthday niya. April 6, 1983. Birthday ni Gracious Stone. Nung ako'y na-born again. Amen po ba? Kasi nung araw na yon, napakalungkot ng buhay namin.
Sabi ni wife sa akin, love, birthday ng anak natin si Gracious. Mangutang na nga ng pera para naman kumain tayo sa labas. Pumunta ako sa trabaho, ako po ay regular employee ng Ajinomoto Philippines sa Barrio Ugong, Pasig. Diyan po ako naging regular employee. Pumunta ako sa kumpanya ng araw na yon para mangutang ng pera. Dahil sa marami ang baon ako sa utang noon, walang nagpautang sa akin. Pag-uwi ko ng bahay, hindi kami nagkigawa mag-asawa, birthday ni Grace. Umalis ako ng bahay, pumunta ako sa Luneta. Sa Luneta, may babaeng lumapit sa akin. Nagbigay sa akin ng isang papel. Sabi niya, dumalo po kayo sa gawain namin. Ayun, sa Manila Hilton Hotel. Tinignan ko yung papel, Christ for Every Home, Thursday, 8 p.m. At sabi ko, sige, susunod na lang ako. Birthday ni Grace. Kaya, nung gabing yun, dumalo ko. Doon ako nakakilala sa Panginoon. Birthday ni Grace, na araw na yun. Amen. Nung sumunod na birthday niya, may handa na siya. Amen po. Amen po ba? Sige, walang pakanalan ng Panginoon. Amen po ba? Pero yung araw na yun, walang. Pero, kakaiba ang ginawa ng Panginoon. Amen. Kakaiba. Amen po ba? Hindi ko makakalimutan. That was my spiritual birthday, ang araw ng birthday ni Gracious. Amen po ba? Amen. Kaya, mahalaga sa ating pong paglakas yung salita ng Diyos. You need to feed on the Word of God. Kinakailangan magbasa ka ng salita ng Diyos. Kinakailangan paniwalaan mo, bulay-bulayin mo, i-apply mo, aligin sa lahat, ituro mo, i-share mo. Share mo sa kaklase mo, share mo sa kapitbahay mo, makikita mo, lalakas ka, tatapang ka. Amen po ba? At pagpapalain ka. Amen po ba? Aligin sa lahat, number 3, pangmuli, step out in faith. Peter walks on the water. Umakbang ka, paniwalaan mo na yung salitang iyon ng Diyos ay mayroong mga gagawin sa buhay mo. Pagpapalain ka, hindi ka magiging katulad ng dati. Nakikinig po ba kayo lahat? Mga kapatid, ang buhay ko po isang patotoo na kung paano ng Diyos ay naging mabuti, magiging mabuti rin siya sa iyo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Na ako'y nakakilala sa Panginoon, ako po'y kare-recover ko lang sa sakit na tuberculosis. Payat na payat pa ako ng mga panahon na yun. Nagkasakit po ako ng TB, tuberculosis. Sumusuka po ako ng dugo. Grabe po. Ang tuberculosis ko is stage 4. Stage 4 po ako. Hindi kasi ang pinakano yung minimal eh. Stage 1. Kaya ako po ay stage 4. Dinala ako ng nanay ko sa QI sa Espanya kasi ng hospital ng mga may TB. Nung ako'y dinala ron, sabi nanay ko, papakonfine ako kasi tuwing gabi nilalagnat ako at kapag nilagnat na ako, sumusuka na ako ng dugo. Kaya tinitingnan ko pagka tuwing gabi nilalagnat kayo, mahina baga nyo. Kailangan patingin kayo sa doktor. Pag dumidilim na, pag alas 6 na, nilalagnat na kayo. Pag araw, wala kayong lagnat, ay, sa baga. Mostly pero hindi ko sinasabi 100% din man ako doktor. Pero ano na saan ko? Ako'y dinala sa QI. Ayaw akong tanggapin ng doktor sa QI. Sabi sa akin sa QI, sabi sa nanay ko, pagdurain niyo muna ng dugo yung anak niyo. O kaya sumuka muna siya ng dugo ngayong araw na to. Pag dumuraya ng dugo, sumuka, tatanggapin namin, kukonfine namin dito sa hospital. Eh kahit anong gawin ko, ayaw. Ayaw talaga. Wala na pinagagagawa ko. Ayaw pa rin. Pinauwi kami. Sa bahay na lang. Sa bahay na lang kasi sumusumpong siya paggabi. Pero sa biyaya ng Diyos, sabi nga nung hindi ko makakalimutan sa nagsabi sa akin, sabi niya, gumaling ka man sa tuberculosis, after 10 years, babalik ko din. Salamat, bago nag 10 years, nakakilala na ako sa Panginoon. Amen po ba? Hindi na po gumaling. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayong lahat? Kaya tayo po mga kapatid, tayo po yung mga tinubos na ng Panginoon. Amen po ba? Yung aking ang asawa ay laging maingat yan at laging nagpe-pray. Kasi ang pamilya niya may diabetes. Siya lang ang wala. Siya lang ang wala. Amen po ba? Kaya pag nagpapatest kami, lagi nang tinignan. Kasi mother niya, nung mamatay, may diabetes. Yung kapatid niya, puro may diabetes. Tapos silang magkakapatid. Pero siya wala. Amen po ba? Huwag po natin tanggapin yung mga generational sickness. Sapagkat tinubos na tayo dyan ni Lord. Amen po ba? Tapangan po natin, hindi ako magkakaroon noon. Amen po ba? Kasi minsan tayo, talagang lahi na namin yan.
magkakaroon din ako na, bahala ka sarili mo. Nakikinig po. Nakikinig pa po Panginoon. No? Dapat kilalanin mo na tinubos ng dugo ng Panginoon. Amen po ba? You need to walk by faith. Na Panginoon, salamat. Pinagaling na po ako. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sige po, palakpakan natin malakas ng ating Panginoon. Naalala ko kasi si wife na, nung meron siyang parang inaano ritong goiter. No? Dala pa namin sa St. Luke's yan. Gumastos yata ako, naka 20 mil yata ako. No? Tapos kung ano-anong series of test doon. Tapos nung pinapunta kami doon sa isang lugar, sabi doon po kayo sa isang isang room na yun. Sabi ko kaya, Bay, pinagaling ka na ni Lord. Pero nung nandun siya, nakaupo siya, sabi nung isang roon, yung nag-a-assist bago tingnan ng doktor, ano po bang ginagawa niyo rito? Sa loob, tingnan mo nga itong taon ko, no? Ang tingin niya sa asawa ko, walang sakit. Kasi tinatanong niya, ano po bang ginagawa niyo rito? Tapos, yung pupunta naman kami doon sa isa, para patingin doon sa isang doktor doon sa St. Luke's na yun, wala naman yung doktor, pumunta sa Amerika. Kasama, tingnan mo nga naman ano. Talagang ayaw ka ng pagamutin kasi magaling ka na. Pero isang ginawa ni wife, huling-huli, hindi ko makalimutan. Sabi niya, love, marami ko rito sa pitaka ko, iba-ibang currency. May dollar, may yen, may ringgit. Iba-ibang currency kasi pag pumunta ako sa iba't ibang bansa, binibigyan ko siya ng mga natitira kong pera. May Hong Kong dollar, mga ganun. Sabi niya, papapalit ko lahat. Ibibigay ko lahat kay Lord. Pinapalit niya yun, hindi naman masyado malaki, nabot lang ng 4,000 plus. 4,000 pesos mahigit. Lahat ng mga currency niya, different currency, pinipon niya, pinapalit niya lahat. Sabi niya, bibigay ko lahat kay Lord. Binigay niya lahat kay Lord. Simula nung di na po siya nagpatingin. Hindi na rin siya nagkaroon ng goiter. Amen po ba? Pinagaling na po ng Panginoon. Amen po ba? Pinagaling na ng Panginoon. Amen po ba? Pinagaling po ng Panginoon. Sabi ko, grabe. Nung nagkaloob siya ng gano'n, sabi ko, ilang beses kami pumunta sa St. Luke's, kapapagamot sa kanya, kakapatingin, series of tests, series of consultation sa doktor. Pero sa kahuli-hulihan, sabi niya, tatanim ko ito. At tinanim po niya, simula nang di na po siya nagpatingin, pinagaling na po siya ng Panginoon. Amen po ba? Hanggang ngayon, magaling na magaling po dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Talapakan po natin malakas ng Panginoon. Amen po ba? Tatapakan lang po natin. Amen po ba? Lalakasan mo lang ang loob mo. Nung minsan, parang iisipin mo, magpapagamot pa nga ako, ba't ba ibibigay ko pa ito? Kapangan mo lang, lakasan mo lang ang loob mo. Kung ano yung sinasabi ni Lord, gawin mo lang. Makikita mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen po ba? I-bless ka ng Panginoon, hindi ka na maging katulad ng dati. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. At ako yung sa aking pagwawakas. Next. Be strong yan. Sabi po ng Deuteronomy, sabi po, be strong and of good courage. Do not fear, for the Lord your God goes with you. He will not leave you or forsake you. Sabi ng Deuteronomy 31:6. And the last slide, sabi niyan, ayan, in conclusion, today, choose to be strong and courageous even when you are feeling weak, very weak. It all depends on where you look at or on who you look at. Nakadepende yan, kanino ka ba nakatingin. Sabi doon sa huling mga pangusap, the choice to be strong and courageous rests on your confidence that the Lord is with you and is in you. Nagiging matapang tayo, nagiging malakas kasi meron tayong confidence na kasama natin si Lord. At si Lord para sa atin. Amen po ba? Mga kapatid, lakasan mo lang ang loob mo. Maraming nilalang maganda sa iyo si Lord. Magpatuloy ka lang. Amen po ba? Walang magkikwit, walang aayaw, tuloy-tuloy lang. Marami pa pong gagawing si Lord na maganda. Dakila sa buhay ninyo. Amen po ba? Amen. Dinala na po ako ni Lord sa ganitong status ng buhay ko, pero alam ko hindi pa po tapos si Lord. Marami pa po siyang ipaparanas sa buhay ko. Amen po ba? Amen.
Nagsimula po akong walang-wala, galing sa broken family. Hirap na hirap, hindi nakatapos ang pag-aaral. Ako po yung nagpastor, na-high school graduate lang. Pero salamat through the years ng aking paglilingkod, nagkaroon na rin ako ng mga master's degree, doctoral degree. Sinuplen na rin ng Panginoon. Amen po ba? Yung mga kakulangan ko sa aking pag-aaral, minsan nangingibi ako humarap sa iba, mga college graduate sila. Pero pinaranas na rin sa akin ng Panginoon na maging college graduate. Amen po ba? Na meron mga degree, meron mga Doctor of Divinity, PhD. Amen po ba? Na dinagdag na rin ng Panginoon. Pero hindi yan po ang ating mitiin. Kinakailangan lang sunod sa Panginoon, tapangan, lakasan ng loob, at patuloy na gawin kung anong pinagagawa ng Panginoon. Mga kapatid, pinagpala po tayong lahat. Lahat na pinagpala po natin. Tayo po na tayo tumayo, tayo po yung manalangin, tayo po yung pumikit, tayo po na tayo tumayo. Thank you, Jesus. Kapatid, sa araw na ito, huwag kang matakot. Sundin mo lang, lakaran mo, magpakatapang ka, magpakalakas ka. Marami pang dakilang bagay na gagawin si Lord sa iyo. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Titiyakin na ng kanyang mga pangako sa buhay mo ay maganap, magkatotoo, mangyari sa buhay mo. Huwag kang matakot, ano man ang dinadaanan mong problema, sakit karamdaman, o ano mang mga challenges na mabibigat, kayang-kaya ni Lord, papagtagumpay ka. Tapangan mo lang, kasama ko si Lord, magtatagumpay ako, palalakasin ako ni Lord, malalampasan ko ang lahat ng ito. You need just to declare that God is with you, that your confidence is in Him. Do not look so much on your problem, look on what God can do in your life. Sabi nga ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Panginoon, maraming salamat. Narito po kami, Panginoon.